Mga kababayan, gising na. Ito na bang simulan ng katapusan ng unit team na yan? O baka naman isa na namang pelikulang comedy horror na pinoproduce ng Malacanang? Budget installation, The Return of the Marcos Dynasty. Ako po sila ng inyong walk na hindi natutulog sa gabi para sa inyo. Ngayon sa episode na ito ng hashtag Walk with Lan, tayo magdadive ng sa pinakabagong bomba na nagpapalabas ng amoy na parang nasunog na budget. Ang laglagan ni dating Representative Saldico laban kina President Bongbong Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez. Mga kawok imagine ninyo, isang dating kaalyado biglang nagiging whistleblower na parang sa pelikulang The Insider. Si Saldico ang dating Mr. Moneybags ng Ako Bicol, nag-confess na nag-insert siya ng 100 billion pesos projects sa 2025 budget. At sinong utak daw? Yung dalawang pinsan na parang Batman at Robin. Pero sa bersyong evil, Bongbong at Martin, kinakabahan na ba sila? Dahil ang katotohanan, mga kababayan, ay parang sugal na natalo. Hindi mo na ma-hide ang cards mo forever. At tayo mga OFW at kabataan, ang mga tunay na natalo sa laro na ito. Dahil ang pera na yan, galing sa ating pawis, sa pawis nyo, dyan sa abroad, at sa future nyo dito sa Pilipinas. Subscribe na po kayo ngayon, Hit that bell at maging bahagi ng laban natin para sa katotohanan. Shout out sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa Bicol, kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Sa United States, mga Pinoy sa California at New York, padayon ang remittances nyo sa ginagamit sa ghost projects sa Canada, Toronto at Vancouver. Salamat sa inyong suporta. Sa Australia, Sydney at Melbourne, keep fighting from down under. Sa United Kingdom, London Pips, Brexit o hindi. Tayo united pa rin mga kaibigan. Sa Italy, Roma at Milano, mangarap kayo ng mas maganda para sa bayan. Sa Germany, Berlin at Munich, precision nyo sa trabaho. Gamitin natin laban sa korupsyon. Sa Japan, Tokyo at Osaka, discipline nyo ang inspirasyon natin. Sa New Zealand, Auckland, peaceful kayo. Pero wag maging passive At sa Hong Kong, mga fighter dyan, laban pa rin tayo mga kaibigan. Panoorin natin hanggang dulo. Witty, factual at walang filter. Ready? Let's walk mga kaibigan. Mga kawok, balikan natin ang kwento na parang teleserye. Si Saldico, dating star ng Ako Bicol Party List, ang taong nagiging hari ng budget insertions. Ano ba yung insertions na yan? Simple, sa bicameral conference, yung secret meeting ng House at Senate na parang VIP room dyan sa Pegasus. Dyan sa casino pala, naglalagay sila ng extra projects na hindi nakita ng publiko. Parang magic trick. Abracadabra! 100 billion pesos na wala para sa flood control na hindi umiiral. Factual po tayo. Ayon sa 2025 General Appropriations Act, GAA, may 194 billion pesos na binito si Marcos at karamihan daw galing sa listahan ni Saldi. Pero wait, sinabi niya sa video last November 14, si President Marcos mismo nag-utos sa akin through Budget Secretary Amina Pangandaman na insert ang mga projects na yan. At si Speaker Martin Romualdez, siya ang nag-coordinate sa House side. Witty ba? Parang family reunion Marcos clan. Nagre-reunion para mag-divide ng budget pero walang invitation sa masa. Okay, intellectual angle tayo Ito ay hindi bagong kwento. Alalahanin ninyo ang martial law era, ang tatay ni Bongbong at mga Romualdez. Nag-loot ng 10 bilyong piso. Ayon sa PCGG, ngayon 2025, pareho na naman. DNA ng korupsyon. Si Saldi na dating kaalyado, biglang nag-flip dahil naapektuhan na siya ng DOJ probe sa flood control kickbacks. Siya ang nag-admit. Nag-insert ako ng 100 bilyong piso pero hindi ako ang utak. Sino? Sila daw. At naglabas siya ng Excel file, listahan ng projects.
page number sa GAA at locations para menu sa fine dining. Pero ang ulam ay ghost projects sa Bicol at Leyte. Okay ha, imagine niyo si Bongbong sa golf course, nagte-text kay Martin, pare, insert mo na yung 100 bilyong piso para sa Bongbong Flood Legacy. Wow! Tapos si Martin, sige, pero lagyan mo ng kickback ha para sa Romualdez Dynasty Fund. Yan, mga di umano to ha. At si Saldi, ang waiter na biglang nag-quit na nagpa-publish ng bill. Kinakabahan na ba sila? Oo, dahil ang palasyo nagtawag na ng hearsay, parang sinasabi ng magnanakaw na hindi totoo. Imaginary lang ang pera ko. Shoutout ulit sa Pilipinas, sa mga estudyante ng UP at Ateneo, gamitin nyo ito sa essays nyo. Sa United States, mga Pinoy sa LA, remittances nyo ang pinag-uusapan dito. Ngayon, mga kababayan, tayo'y magiging detective. Factual breakdown tayo ha. Si Saldi sa Facebook video niya, nag-release ng listahan. 500 at higit pa na proyekto worth 100 billion pesos inserted during BICAM. Examples flood control sa Albay, 2 billion pesos. Road widening sa Leyte, 1.5 billion pesos. Lahat hindi na sa original na NEP, National Expenditure Program. At sinabi niya, si Marcos ang nag-utos na umalis ako sa Pilipinas na hindi na-scrutinize. Stay out. Sabi niya, wow! Anong ebidensya? Hindi hearsay mga kawok. Nag-attach siya ng documents, GAA page references at sinabi pa niya kay Senator Ting Lacson na i-verify. At look ang DOJ probe sa flood control. Si Saldi ang third most guilty pero sinabi niyang sila ang masterminds. Parang sa poker, si Saldi ang nag-fold pero nag-show ng royal flush laban sa dealer mga kaibigan. Okay, Marcos at cronies. Yan. Nako. In-depth tayo mga kaibigan. Ano ang implication nito? Ang 100 billion piso na yan, dapat para sa disaster resilience. Pero sa halip, nagiging slush fund para sa dynasty. Ayon sa Rappler at Philstar reports, November 14 to 15, 2025, ang insertions na yan ay pork barrel 2.0. Mas malala kaysa PDAF. Skandal. Si Romualdez, dating speaker, ang nag-handle ng House Budget Committee. Si Marcos ang nag-approve, Nag-approve ng GAA. Critical ba? Oo. Ito ay betrayal ng public trust. Ang taong bayan, nagbabayad ng taxes, pero ang pera, nagiging toys ng elite. Okay, mga kababayan, sa Pilipinas, ang budget ay parang Christmas gift, wrapped nicely. Pero pagbuksan mo, puro empty boxes. Si Bongbong na nangako ng bagong Pilipinas, biglang nagiging bagong budget insertion. At si Martin, tambal Quezon na nagiging tambal budget. Kinakabahan na ba? Tignan nyo ang reaction. Palaces, baseless, pero walang counter evidence. Classic deflection. Para sa mga kabataan, ito ang lesson, no? Mga kabataan, ito ang lesson. Journalism at activism ay hindi basta TikTok dance. Gamitin nyo ang social media para mag-demand ng accountability. Sa mga OFWs, ang pera nyo sa UAE at Canada, hindi para sa ganitong kalokohan. Shoutout sa Canada at Australia. Keep sending those prayers and pesos pero with receipts. Mga kawok, lumalalim na tayo. Anong epekto nito sa bayan? Ang 100 billion pesos sapat para sa 10 milyon na bakuna o 500,000 na bahay para sa mahirap. Pero nawala sa kickbacks. Ito ay crack sa unity ng facade. Dating allies tulad ng INC nagrarally na para sa transparency. November 14 report at international sa United States at Japan. Ang allies natin titingin na sa ating parang corrupt banana republic ulit. Ayon sa Transparency International, Pilipinas rank 116 sa corruption index at ito magpapababa pa, no? Si Marcos Jr. na anak ng diktador, nagiging diktador ng budget, parang history repeating. Pero with Excel sheets instead of decrease. Siya ang power broker, dating businessman, ngayon politiko na nag-uuto ng pork. At si Bongbong, reluctant president na biglang hands-on sa shady deals, favor sa Saldi. Siya ay hindi perfecto, may graft case siya, pero as whistleblower, siya ang hero natin ngayon. Tulad ng Snowden, nag-grease para sa katotohanan. Anong gagawin nyo kung kayo si Saldi? Comment down below. Shoutout sa United Kingdom.
Italy at Germany. European pips, inspire us with your rule of law. Okay, mga kababayan, ano ang susunod? Demand natin, independent probe, hindi DOJ na controlled ng palasyo. Sign petitions, share this video, at vote wisely sa 2028. Let's vote for Vice President Sara Duterte. Para sa mga OFWs at kabataan, kayo ang future. Huwag kayong maging passive viewers, maging active warriors. Sana magkaroon ng budget insertion sequel pero with Saldi as director at Marcos Romualdez as extras na nakakulong. Yan. Salamat sa panonood. Subscribe, i-like, i-share. Shoutout final sa Japan, New Zealand at Hong Kong. Global Pinoys, sama-sama tayo. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas!